Alin nga ba ang mas maganda, ang Yamaha Aerox version 3 na standard version or the Honda Click 160? Alin kaya dito sa tingin mo ang mas maganda? Alin dito sa tingin mo ang mas sulit sa iyong pera? Maganda ba talaga tong mga motorsiklong ito o baka hype lang para makabili tayo ng bagong motorsiklo? Napakaganda ng comparison na to mga boss kasi napaka-competitive. Version 3 lang, hindi yung SP version yung pag-uusapan natin dito. Kaya mapapaisip ka talaga alin dito yung sa tingin mong mas okay and sulit sa iyong pera. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin about yung kanilang side-by-side comparison, specs and key features, ang ating final thoughts about these motorcycles, if these motorcycles ba are good motorcycle option or a must-buy motorcycle kind of decision. Pero bago natin pag-usapan ng side-by-side comparison mga boss, shoutout muna tayo dito kay Boss Pete Basketball TV kasi nag-request siya ng Honda Click 160 versus the Aerox version 3 standard. Which is maganda din naman talaga pag-usapan for its price kasi medyo malapit-lapit lang sila and sa tingin mo alin dito yung sa tingin mong mas sulit sa iyong pera, diba? Now, pag-usapan na natin ang kanilang side-by-side comparison. If makikita natin dito sa pricing mga bossing, we have one variant lang for the Honda Click 160 which is merong 116,900 pesos na SRP. Tapos si Yamaha Aerox naman is merong 125,900 for its standard price and 163,900 pesos naman for its SP version. Again mga bossing, Aerox version 3 standard yung ipaprioritize natin dito mga boss ha. If ang colorways ang pag-usapan about the Honda Click 160 and Yamaha Aerox version 3, meron tayong tatlong colorways for the Honda Click 160 and meron naman tayong apat na colorways for the Yamaha Aerox. Si Honda Click mga bosses merong white, gray, tsaka black. Samantalang si Yamaha Aerox version 3 is merong matte blue for the SP version, Yamaha black, glaze blue, at tsaka race blue naman for the standard version. Now, if ang headlight yung pag-uusapan natin dito mga boss, meron tayong LED headlights for both. Maganda din naman yung kanilang design dito mga boss. Napaka-dated ng design nila, not so futuristic, not so behind, but napaka-modern ng styling nila. However mga boss, si Yamaha Aerox version 3 mga boss is meron ng projector LEDs dito sa kaniyang headlights mga boss, which means it gives more enhanced visibility, meron tayong high energy efficiency tsaka lifespan dito, and napaka ganda kasi nare-reduce nito ang mga dark spots sa daanan if projector LED headlights na yung merong kang klaseng headlight. Basahin mo lang dito sa gilid mga boss yung full benefits if projector LED yung medyo natitipuhan mong klaseng technology. Next tayo mga boss, meron naman din tayo dito ang rear light styling mga boss. Pareho naman silang maganda, naka-LED na rin. And if makikita mo yung turning lights, and if makikita mo naman yung turning signal lights nila mga boss, naka-separated sila from the rear lights nito. And maganda din naman, kaso nga lang mga boss, makikita mo dito, mas outstanding si Yamaha Aerox version 3 kasi meron siyang resemblance ng Yamaha R series which is yung R1, R7, R9. Makikita mo yung ganong klaseng tindigan kay Yamaha Aerox version 3. If ang instrument panel naman yung pag-usapan natin dito mga boss, meron tayo both ng LCD digital display which is maganda naman din talaga tignan. Napaka modern and napaka up-to-date yung design. However mga boss, if Yamaha Aerox version 3 yung natitipuhan mo, meron tayong TFT display na na-offer ni Yamaha dito for the SP version mga boss ha. Ngayon naman mga boss, if ang keyless remote system yung pag-usapan natin dito mga boss, dito lamang si Honda Click 160 which is meron na siyang keyless system. Maganda to kasi hindi ka technologically behind dito, mas high-tech sa experience ang madadama mo dito if ito yung gamit mo over the shutter key system na alam naman natin for the pricing medyo maganda talaga if naka-keyless na tayo compared sa naka-key shutter kasi naman 'di ba if bibili ka ng bagong motor might as well napaka worth it ng hard-earned na pera mo 'di ba. If ang utility box or underseat compartment naman yung pag-uusapan natin dito mga boss, dito tayo mananaig kay Yamaha Aerox version 3 na merong 24.5 liters of luggage box na pwede mo mailagyan ng full face helmet, tapos sa gilid pa is pwede mo lagyan ng mga gloves mo or yung mga little documents mo dito. Samantalang kay Honda Click 160 mga boss, meron tayong 18 liters of luggage box dito. Kasya dito yung half face helmet, tapos pwede mo pa rin naman ipagkasya yung jacket tsaka yung gloves mo if ilalagay mo sa loob ng half face helmet mo. If ang charging port yung pag-uusapan natin dito mga boss, meron tayong makikita dito that the Honda Click 160 is merong charging port the same with Yamaha Aerox version 3
However, meron tayong USB-A lang na charging port dito for the Honda Click 160 over the Yamaha Aerox version 3 na meron ng USB Type-C. So, if not so big deal yon para sa'yo na naka-USB Type-A lang si Honda Click 160, then it's still good to go pa rin naman. And if ang wheel type naman yung pag-uusapan natin dito mga boss, makikita naman natin dito that both motorcycles is naka-mags na for their wheel type. So maganda yan. And if ang fuel tank naman yung pag-uusapan natin dito mga boss, makikita natin dito that nasa may underseat compartment pa rin yung fuel tank natin for the Honda Click 160. Samantalang kay Yamaha Aerox version 3 is nandito sa may footboard natin yung kaniyang gas tank. We have 5.5 liters naman for both. And if ang fuel consumption yung pag-uusapan natin dito mga boss, si Honda Click 160 is merong claim na 46.7 kilometers per liter yung kanyang fuel efficiency. Samantalang kay Yamaha Aerox version 3 is meron tayong 43 kilometers per liter na estimated fuel efficiency. And again mga bossing ha, if fuel consumption ng pag-uusapan tsaka fuel efficiency, nakadepende pa rin talaga yan sa rider kung paano sila magpiga ng mga motorsiklo nila. Again mga boss, 5.5 liters ang fuel tank nila. Tapos ito naman yung kanilang fuel consumption. Makikita nyo mga boss, lamang dito kaunti si Honda Click 160. Now, if ang displacement yung pag-usapan natin dito mga boss, meron tayong 156.9cc kay Honda Click 160 and 155cc naman for the Yamaha Aerox, which is mas pag-uusapan natin ng specs nito maya-maya. Now, if ang engine oil yung pag-uusapan mga boss, meron tayong 0.9 liters dito for the Honda Click 160, 1.1 liters naman for the Yamaha Aerox version 3. Makikita natin dito mga boss, 1 litro lang yung magagastos mo dito for the Honda Click 160. Samantalang kay Yamaha Aerox version 2, dahil 1.1 ito, kailangan mo bumili ng dalawa. Tapos magiging spare na yung second bottle mo for your next change oil. That simply means 1 litro lang ng engine oil yung bibilihin mo for the Honda Click 160. Now, if ang gulay board naman yung pag-uusapan natin dito mga boss, dito lamang si Honda Click 160 which is meron tayong footboard dito. And unfortunately mga boss, nandito yung gas tank for the Yamaha Aerox version 3. So wala siyang footboard na pwede mapaglagyan ng pinamili mo. Pero accessible pa rin naman yung kaniyang underseat compartment na mas malaki over the Honda Click 160. Now, if ang park brake yung pag-uusapan mga boss, makikita natin dito that meron itong park brake si Honda Click 160 na wala naman kay Yamaha Aerox version 3. Pero, if ang auto start stop system yung pag-usapan natin dito mga boss, both naman is meron. ISS ang tawag kay Honda which is idling stop system. Kay Yamaha Aerox naman is start and stop system. Makakatulong kasi itong feature na to if umaandar yung motorsiklo natin pero hindi tayo gumagalaw. Napapansin ito ng auto start system na magi-switch off ito if we're on a full stop, especially sa mga stoplights. And that simply means makakapagbigay ito ng dagdag tipid sa fuel efficiency natin. Now, if ang built-in hazard switch naman yung pag-uusapan natin dito mga boss, wala tayong hazard switch for the Honda Click 160, samantalang kay Yamaha Aerox is meron na tayong hazard switch dito. Maganda kasi itong built-in hazard switch na na-offer ng Yamaha mga boss kasi if ever meron tayong emergency, which is wag naman sana talaga, diba? Pero if meron kasi tayong hazard switch mga boss, makakadagdag ito ng awareness para sa mga taong nagdadrive din sa daan na maging cautious if ever pupunta ka sa gilid ng daan. Now, if ang tubeless ang pag-usapan natin mga boss, meron din naman tayo both dito. So maganda to kasi alam naman natin not all the time safe yung mga lugar na dinadaanan natin. Baka may pako tayong madaanan na baka mapiligro tayo dito. But if tubeless tayo, mas madali itong repair compared sa mga tube type. Now, if ang suspension naman yung pag-uusapan natin dito mga boss, meron tayong monoshock lang for the Honda Click 160. Makikita natin dito that nandito lang sa gilid. Samantalang kay Yamaha Aerox version 3 is meron tayong dual shock for our suspension dito, which is maganda to mga boss, especially dito sa daan ng Pilipinas na medyo malubak-lubak talaga. Kaya napakalaking tulong yan para mas maganda sa riding experience natin yung suspension na may bibigay ni Aerox dito over the Honda Click 160. Now, if ang kickstart naman yung pag-uusapan natin dito mga boss, unfortunately wala tayo both for these motorcycles. So kailangan talaga natin maging aware sa mga battery voltage natin, which means need natin i-monitor yung lifespan lagi ng mga motor natin, which is meron din naman tayong battery indicators dito sa kanilang instrument panel. However mga boss, meron tayong phone connectivity na additional feature for the Yamaha Aerox version 3 which is Yamaha Y Connect. Yung Yamaha Y Connect mga boss, marami itong nabibigay na
information sa motorsiklo mo, and mas meron kang convenience kasi nasa cellphone mo na, and mas magiging aware ka alin dito yung mga dapat mo nang i-maintain, dapat mong palitan, yung mga ganito ganyan. That could simply gives kailan ka magpapa-maintenance ng motorsiklo mo. Now, which is walang ganyang klaseng feature na naidadagdag dito kay Honda, particularly kay Honda Click 160. Now, if ang customization naman yung pag-usapan natin mga boss, especially yung top box inspo natin dito, makikita naman natin dito that the Honda Click 160 looks good pa rin naman with the top box and kay Yamaha Aerox version 3. Pero imagine niyo mga boss, malaki na yung ating underseat compartment dito which is 24.5 liters plus dadagdagan mo pa ng top box. Medyo mas meron kang convenience and comfort na ma-experience dito kay Yamaha Aerox version 3 over the Honda Click 160. Ang advantage nga lang kay Honda Click 160 dito mga boss is that meron siyang spacious na footboard compared kay Yamaha Aerox version 3. Ngayon naman mga boss, pag-usapan na natin ang specs and key features ng mga motorsiklong ito. Makikita natin dito mga boss that meron tayong 156.9cc na naka-liquid cooled for the Honda Click 160 na displacement and 155cc and liquid cooled rin naman for the Yamaha Aerox version 3. Meron tayong 15.2 horsepower at 8,500 RPM na power from the Honda Click 160 and 15.2 horsepower at 8,000 RPM naman for the Yamaha Aerox version 3. If torque ang pag-uusapan, meron tayong 13.8 Nm at 7,000 RPM for the Honda Click 160 and 14.2 Nm at 6,500 RPM naman for the Yamaha Aerox version 3. Now, if ang compression ratio yung pag-uusapan natin dito mga boss, meron tayong 12.0:1 for the Honda Click 160 and 11.6:1 naman for the Yamaha Aerox version 3. And lastly mga boss, if ang bore stroke yung pag-uusapan natin dito mga boss, meron tayong 60/55.5 for the Honda Click 160 and 58/58.7 naman for the Yamaha Aerox version 3. Makikita natin dito mga boss, almost on par naman sila, pero number speaking, lamang sa RPM si Honda Click 160 sa power tsaka sa torque. Tapos sa compression ratio tsaka sa bore stroke naman, lamang din si Honda Click 160. Otherwise, their spec sheets naman are almost on par for each other. So depende na lang talaga sa'yo mga boss, alin dito yung sa tingin mong mas okay sa'yo. If ang spec sheets yung pag-usapan, kasi more on the daily talaga and practicality na natin ito ma-apply if napaka-useful ba itong mga numbers na ito. Ngayon, bago natin pag-usapan ang key features mga boss, meron tayong dimensions dito na maganda din pag-usapan, and unahin na natin dyan si Honda Click 160. Meron tayong 778mm na seat height dito, 138mm na ground clearance, and 1277mm na wheelbase. 110/80/40 na nga pala yung front tires natin dito, and 120/70/40 naman yung ating rear tires. Now, if si Yamaha Aerox version 3 naman yung pag-uusapan natin dito mga boss, meron tayong 790mm na seat height, 145mm na ground clearance, and 1350mm na wheelbase. Meron tayong 110/80/40 na front tires and 140/70/40 naman na rear tires. And if makikita natin yung side by side nila mga boss, lamang dito sa seat height si Yamaha Aerox version 3, and sa all in all numbers naman mga boss, dito natin makikita that lamang na lamang dito si Yamaha Aerox version 3 sa seat height, sa ground clearance at saka sa wheelbase. We only have the same front tires dito, pero mas lamang dito sa rear tires naman si Yamaha Aerox version 3 na mas makakapagbigay ng lapad ng gulong tignan dito kay Yamaha Aerox version 3 over the Honda Click 160. Nandito na tayo sa key features mga bossing. Unahin na natin agad dyan si Honda Click 160. Meron tayong combi brakes dito for the Honda Click 160. However, I just want to tell you mga bossing that the Honda Click 160 is meron tayong disc brakes sa harap and drum brakes sa likod as of the moment. Although meron both na ACG starter tsaka auto start stop, meron naman tayong keyless dito, pero naka-monoshock for the Honda Click 160. 4 valves naman both, tapos naka-CVT, pero mas magaan dito si Honda Click 160 that is weighing around 116 kilograms, while si Yamaha Aerox is 100 kilograms naman. Naka-Honda ESP Plus na nga pala yung engine natin dito for the Honda Click 160, samantalang kay Yamaha Aerox naman is naka-Yamaha Blue Core. Now, if si Yamaha Aerox naman yung pag-usapan natin dito mga boss, although wala itong combi brakes mga
mga boss, meron din naman tayong dual disc brakes dito for the Yamaha Aerox version 3 which gives disc brake sa harap and disc brake din sa likod. Wala nga lang tayong keyless dito pero naka dual shocks tayo dito for our suspension. And lastly mga boss, if makikita natin dito medyo may pagkabigatan si Yamaha Aerox version 3 na 130 kilograms, tapos 116 kilograms naman for the Honda Click 160. Pero dito tayo magkakatalo mga boss because for the pricing meron tayong 116,900 pesos lang for the Honda Click 160, samantalang kay Yamaha Aerox version 3 naman is meron tayong standard price of 125,900 pesos and meron tayong SP version na 163,900 pesos. Ngayon mga bossing, pag-usapan na natin yung ating final thoughts about these motorcycles. If alin dito yung sa tingin mong good motorcycle option or a must-buy motorcycle kind of decision. If makikita natin dito mga bossing, no, although both could offer comfortability and beginner-friendly kind of experience, kasi alam naman natin that both of these motorcycles are automatic motorcycles. You're just one gas and go away para makapunta sa yung next adventure. However mga boss, medyo may pagkabigatan nga lang si Aerox version 3 if kino-consider mo yun over the Honda Click 160. But all in all, if alam mo paano magmaniobra sa motorsiklo mo, alam mo paano mag-balance, then Yamaha Aerox version 3 is the motorcycle na medyo mas brusko over the Honda Click 160. Pero if technology yung pag-usapan naman mga boss, medyo lamang dito si Honda Click 160 kasi meron tayong keyless system dito over the Yamaha Aerox version 3 na naka key shutter lang if si standard version yung kukunin mo. But all in all mga boss, if makikita mo dito, si Yamaha Aerox version 3 has the better specs over the Honda Click 160 kasi meron na itong disc brake sa harap tsaka disc brake sa likod, and even though yes, working naman ang drum brakes from Honda, however mga boss, maganda sana if hindi tayo nagiging technologically behind mga boss, ano, kasi alam naman natin naghihirapan natin yung mga perang ito, tapos maganda din sana if sa pagbili natin worth every penny yung ma-experience natin, di ba? Meron nga tayong keyless pero naka drum brakes tayo dito, so maganda sana if ma-upgrade nila yan soon. But all in all, Honda Click 160 is a good motorcycle companion pa rin naman. However, the Yamaha Aerox version 3 mga boss, aside from the disc brake sa harap at disc brake sa likod, meron na rin itong dual suspension sa likod, meron tayong bigger underseat compartment, tapos meron tayong Yamaha Y-Connect app, and naka-projector LED headlights na tayo dito for the Yamaha Aerox version 3. Now, if ang pag-uusapan naman natin mga boss is alin dito yung sa tingin mong mas gusto ko mga boss, although the better specs na pinag-uusapan natin dito mga boss, the numbers, the spec sheets, makikita natin dito medyo mas lamang talaga sa mga features na naibibigay mo kay Yamaha Aerox. Pero if makikita natin dito mga boss, if you're just gonna use these motorcycles for your dailies, more on the practicalities, more on the side of convenience, and just going from place A to place B lang talaga yung isip mo, malaking tulong din naman ang napakagaang timbang ni Honda Click 160 dito. So for me mga boss, if I'm gonna ride a motorcycle, syempre mas pipiliin ko yung medyo mas magaan talaga kasi mas madali siyang i-maniobra. As long as makakapunta tayo from place A to place B, then that motorcycle really gives more convenience if mas magaan siya. But I am not saying mga boss, hindi maganda si Yamaha Aerox version 3. I think it's a better choice kay Honda Click 160. Although wala itong keyless remote system, however, siguro yung nag-outstand sa akin bakit si Honda Click 160 yung napipilian ko dito kasi magaan siya. Pwede rin din naman lagyan ng top box na accessories. Again mga bossing ha, ang goal lang ng content na ito is para makita natin dito alin dito yung sa tingin mong mas magiging helpful sa'yo, especially nag-ipon ka ng pera, especially if nag-isip ka na ayaw mo na mag-commute, then that's the very reason bakit tayo gumagawa ng mga ganitong klaseng mga content. So sa inyo ba mga boss, alin dito yung sa tingin mong mas makakatulong sa'yo sa pang-araw-araw mo, or alin dito yung tipong mas gusto mo gawing companion for your daily rides? And if nagustuhan mo yung mga ganitong klaseng videos, ano, you can follow me for more. Like this video na rin and make a comment down below if meron ka mga question or suggestion na pwede natin pag-usapan dyan sa comment section. Abang-abang tayo konti kasi in the next video, gagawa na tayo ng content about the Yamaha Lexi 155. So always remember lang to ride safe and see you on my next video.